At mga kapatid, sa ating pong pangunahing balita, arestado po ang isang Chinese national na nahuling ng espiya sa ilang mahalagang istruktura sa bansa. Ayon po sa NBI, Disyembre pa una pong nakatanggap ng intel report ang mga otoridad kaugnay po sa grupo ng mga Chinese na nagmamanman daw sa Pilipinas. Nasabat ng NBI mula sa suspect ang sasakyan kung saan nakakabit ang transmission system, mga sensors at satellite navigation system. Ito raw ang ginagamit para makuha ang mahalagang datos gaya po ng kinalalagyan ng mga base militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at mga kampo ng mga pulis. Binabantayan din daw ng grupo ang maging ang mga planta ng kuryente, mga opisina po ng LGUs, mga shopping malls, paliparan at mga pantalan. Isa umanong technical software engineer ang suspect at 5 taon na pong nasa Pilipinas. Inaalam pa kung konektado siya sa Chinese People's Liberation Army. Bukod sa suspect ay may nauna na rin daw na arestong Chinese spy ang mga otoridad. Kasama rin sa naaresto ang 2 Pilipinong kasabwat. May panibagong barko naman na ipinadala ang China para magbantay at umaligid sa West Philippine Sea malapit po sa Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, unti-unti nang lumalayo ang tinaguriang monster ship ng China na Coast Guard Vessel 5901. Pero pinalitan ito ng CCG Vessel 3304 na siya namang pumasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Mas maliit ito kumpara sa monster ship ng bagong barko ng China. Pero mas malaki pa rin ito kumpara sa nagmamanman sa kanila na BRP Gabriela Silang ng ating Coast Guard. Gayunman, hindi tinatantanan ng radio challenge ng PCG ang Chinese vessel na paulit-ulit pa rin nilang itinataboy. Samantala, binuweltahan ni Pangulong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po ng mga aligasyon nito sa pambansang budget. Ayon po sa Pangulo, kasinungalingan daw ang mga sinabi ni Duterte na may blank item sa pinirmahan niyang 2025 budget. Naging Pangulo daw si Duterte kaya alam niya dapat na ito'y hindi pwedeng mangyari. Sabi pa ho ng Pangulong Junior, makikita ho naman daw sa website ng Budget Department ang opisyal na kopya ng General Appropriations Act. Kaya maaari itong suriin ng publiko kung totoo nga ang mga akusasyon ni na Duterte. Nagugat po ang akusasyon ni Duterte sa 13 blank items umano sa bicameral committee version ng budget na ipinakita ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab sa YouTube channel po ni Mayor Baste Duterte. Nauna pong tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at may tuturing na kriminal. That is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, kung sino man ang ano yan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying. Yan po ang sunurang tinig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Marcos Jr. Aminado naman po ang Commission on Election o COMELEC na nasa petsa de peligro na sila sa paghahabol para maimprenta ang mahigit 70 milyong balota na kakailanganin sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, target nilang masimulan ulit ang pag-imprenta ng balota sa Miyerkules at tapusin lahat hanggang April 14. Sumulat na ang komisyon sa Korte Suprema para maipaalam ang kanilang adjustments. Pero aminado ang COMELEC na hindi rin nila pwedeng madaliin ang kataas-taasang hukuman kung may hindi pa rin ito nadedesisyon ng mga petisyon ng mga kandidato. Para hindi na ito maulit, umaapela ang COMELEC sa Kongreso na amyendahan ng batas para mas mapaaga ang filing ng Certificate of Candidacy o COC. Nang sa gayon, maaga ring makapag-file ng petisyon sa Korte ang mga madi-disqualify na mga kandidato. May disconnect na po eh. At tayo po ay nagpapatupad, ang aming rules of procedure ay nakabase sa manual elections na binabago na namin ngayon. Kaya kami may bagong revise na rules. Pero po, ang pinapatupad po natin ay automated election. Siguro nga po, Sir Ted, mas maganda, mga July na ang pagpapile ng candidacy sa halip na October sa darating na 2027 upang mas maaga rin ang resolution, mas maaga rin ang pagtaas sa Korte Suprema.
Yan naman po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Samantala ho naman gustong paimbestigahan ng Senado ang hindi pa rin nakokolektang kontribusyon ng Social Security System sa ilang pong contributors nito. Sa resolusyon pong inihain ni Senator Grace po, binatikos niya ang umano'y palpak na koleksyon ng SSS sa ilang employers. Lalo't aabot daw sa 89 billion pesos ang hindi pa nakokolekta ng SSS sa higit na 420,000 na employers. Kung ganito raw kalaki, ang hindi pa nakokolekta ay mas mainam daw na imbestigahan kung kailan ba talaga itataas dapat sa 15% ang contribution rate ngayong taon. Mga kapatid, ito ho muna ang ating pong importanteng panawagan ha. Again, magdoble ingat po tayo dahil advance na ang mga scammers ngayon. Yung nakita ho nyo sa balita kanina, di po ba mga kapatid? Oo, nakita ho ninyo. Ganong mga parang nasa kotse lang yung equipment. Kaya maari po sila mga kapatid maari po silang magpadala ng mga signal na para bagang sila yung telco mismo. Magdoble ingat po dahil advance na ang mga scammers ngayon. Kaya ho nilang gumawa ng IMSI catcher na para bagang fake cell towers para kumunek sa iyong telepono. Gamit ang naturang equipment. Nasesend nila yung mga text na may link na kunwari po'y galing sa mga legitimate na institutions tulad po ng GCash. Pag makatanggap ng message with link, SMS spoofing scam po ang tawag dyan. Tandaan natin GCash will never send links. Ulitin natin, tandaan yung mabuti. GCash will never send links. Kahit GCash as in mismo po yung mga letra na G at cash ang nag-text ng link, huwag mong i-click yan. Galing po ang SMS sa scammers na gumagamit ng illegal cell site para ma-hijack ang SMS. Alright? Galing po yung SMS na yan sa mga scammers na gumagamit ng illegal cell site para ma-hijack ang SMS. GCash is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.